guys, welcome back sa ating panibagong video. So magandang araw guys no sa ating lahat. So makikita natin guys dito sa ating likuran meron tayong dalawang speakers. Ito po yung bagong labas ng Joson speakers. Ito po siya. Battle speakers po ito mga guys na carbon yung kaniyang speaker con. Ito siya. So ito yung i-review natin guys, itong klase na speaker. So samahan niyo ako guys sa video natin ngayon at para masundan natin talaga guys, panoorin natin hanggang dulo. So let's go. So ito po guys yung Joson carbon na 15 inches. So, makikita natin meron po itong dalawang magnets. Itong speaker mga guys, pwede ito gamitin sa pang events, pwede rin sa battle. So kitang kita naman natin sa kanyang design is pang battle type talaga. Tapos makikita natin yung kanyang speaker con is carbon fiber yung gamit na materials. Pag sabi natin mga carbon fiber is medyo may kamahalan yung price sa kanyang materials. Kasi hindi ito basta-basta masisira. Makikita natin, sobrang kapal yung kaniyang cone na ginamit. Sa kaniyang colors, meron siyang red and black design. Pati na rin yung kaniyang dust cap. Makapal yung dust cap niya. Pagdating sa kaniyang speaker cone is matibay talaga siya mga guys. Ayan. Yung iba nito is ginamitan pa ng martilyo. Pero sa atin mga guys, hindi lang natin ito torture. Kasi alam naman natin na matibay yung Joson. Lalong-lalo na is carbon fiber yung kaniyang speaker con. So magbibigay tayo guys ng review nito, itong klase na speakers. So marami na nang kagamit nito sa Manila, meron din sa Iloilo ginamit na to sa battle. So ito sa atin guys, yung review natin is Joson po ito na carbon speaker. 15 inches with 2 magnets. So mauna muna tayo guys sa kaniyang frame. So sa kaniyang frame mga guys is sobrang kapal. Caring niya talaga yung kaniyang bigat ng magnets tsaka dito sa kaniyang upper side. Yan, makapal yung kaniyang frame mga guys na ginamit. Tapos yan, pag pinupok pa natin matigas. Yan, tapos meron po itong kabigatan na 24 kilos. Yan. So sa mga nagtatanong yung sukat nito, alam ko maraming nag-aabang nito sa kaniyang specs. Ito siya guys, yung kaniyang sukat. Susukatin natin. So yung kaniyang diameter talaga is nasa 15 inches and 1/4. Ito po siya. Yan. Pero kapag magbubutas tayo, kung gagawa tayo ng box para nito is nasa, check po natin, 14 inches yung butas nito. Yan. So sa kaniyang dust cap, malaki yung kaniyang dust cap niya dito is 6 inches. Yan. Tigas pala ng fiber mga guys, fiber carbon. Yan, yung daliri natin damage yung daliri natin. Pukpok natin kanina. Yan. Dito niya sa edging niya is meron po siyang 3 roll. Yan, ito po siya. Makapal po yan mga guys. Yan. Tapos pansin natin, dumidikit pa yung daliri natin. So naka-treated po siya. Carbon fiber with naka-treated pa siya mga guys. So doble yung kaniyang tibay. So yung kaniyang voice coil diameter naman dito is nakita natin sa Shopee. Yung kaniyang specs is nasa 125 mm or 5 inches yung kaniyang voice coil nito. Yan. Tapos meron siyang wattage na 1800 watts. Yan. So dito sa gilid mga guys, yan, naka rubber po siya. Yan. So kaya pa nating mahigpitan ng todo. So walang singaw po ito. Itong speaker na to kasi makapal yung kaniyang rubber dito kapag nilagay natin sa MCB box. Ayan. Pagdating naman dito sa ilalim, yan, yung kabitan ng speaker wire dito is push type na speaker terminal. Ayan. Tapos makapal yung kaniyang spider. Yan, ito or pigtail. Ayan, naka-double. Sobrang kapal siya mga guys, oh. Yan.
Tapos, yung kaniyang speaker damper is nakadouble. Yan. So, madali lang naman i-bounce yung kaniyang damper dito. Ito siya guys. Tapos, ang maganda rito guys is meron po siyang lock or ring dito sa mismong damper. Nakalock po siya ng bolts. Yan. So, hindi to matutuklap kasi nakalock po siya. Yan. Kahit presahin pa natin to ng todo is hindi agad to matutuklap kasi meron siyang ring na nakaikot dito sa gilid ng damper or nakalock po siya. So, sa kanyang pandikit is makapal yung ginamit, pandikit, kulay itim. Yan, ito yung kadalasan ginagamit sa pandikit nila na sobrang dikit na kulay itim. Yan. So, dito guys, yung pandikit nila dito guys, oh. Pansin pa natin yung kulay ng pandikit dito. Tapos, meron siyang singawan dito sa mismong voice coil ng speaker. Makikita natin yung ginamit na voice coil is pure copper. Yan. So, kitang-kita natin yung kanyang mismong voice coil sa ilalim na mayroong diameter na 125 mm or 5 inches na voice coil. So, sa kanyang magnet mga guys, ito siya. Sobrang kapit. Tapos yung dito niya guys, oh. Matibay yung pagkagawa dito. Yan, kapit na kapit yung kaniyang kabitan ng magnets dito sa ibaba. Yan. So, sukatin natin yung kaniyang magnet, dalawang magnet. So, sa kaniyang magnet is meron po siyang 40 mm. So, per magnet is meron po siyang 20 mm. Yan. So, total of 40 mm. Yung kaniyang kapal ng dalawang magnet. Yan. So, sa kaniyang height naman niya guys, galing sa magnet, tsaka dito sa kaniyang taas is meron po siyang 7 inches and 1/2. Ayan, yung taas niya mga guys. So, mataas din yung kaniyang height niya dito. So, baliktarin naman natin, papakita natin guys yung likuran ng magnet, tsaka susukatin natin yung diameter ng magnet. So, ito guys, yung kaniyang magnet, sobrang kapal. Yan, sobrang laki. So, maganda rito sa kaniyang magnet is naka-bolt po. Yan, meron po siyang bolt, oh, sa mismong frame. So, hindi to po ma-disalign kasi meron po siyang bolt. So, tinakpan po siya. Ito yung lock dito sa ilalim. Yan. Tapos, ito, merong butas. Ito yung breather. Sa mismong magnet sa ilalim, tsaka yung voice coil. Yan. Tapos, meron po siyang screen sa loob na makapal. Yan. Na in case na hindi siya pasukan ng dumi sa loob. So, meron siyang protection na screen. Tapos, makapal yung dimension niya dito sa kanyang mismong butas patungo sa kanyang dust cap. So, ito, sukatin natin yung butas. Meron po siyang lagay na lang natin sa 60 mm yung kanyang butas dito sa mismong breather. Check natin yung haba ng butas dito sa mismong magnet. So, meron po siyang 3 inches. So, yan mga guys, 3 inches po yung lalim niya. So, ibig sabihin ito, malalim yung coil na ginamit dito kasi 2 magnets po ito. Tapos, pansin natin dito, pagdating dito sa kaniyang taas, meron siyang curve dito sa itaas. Yan. So, may additional pa voice coil dito sa ilalim. So, mahaba yung turns na coils na ginamit dito. So, yung kaniyang magnet, yan, yung dimension naman ng magnet niya, sobrang kapit ng magnet niya mga guys. Yan. So, nasa to, lagay na lang natin sa 10 inches and 3/4. Ito siya guys. Ayan. Or 280 mm yung diameter or surround ng kanyang magnet. Yan. So,
Sobrang laki mga guys. Tapos dito, makapal. So, itong speaker mga guys, pwede ito. Para sa akin, recommended po ito sa mga battle types na speaker. Yan, tapos, sobrang bigat. Pagdating sa kanyang design, maganda yung kanyang design. Solid yung kanyang materials na ginamit. Yan, makapal. So, dito guys, sa likuran niya, so, brand name is Joson G-Carbon 15 with 2 subs. So, ibig sabihin nito is 2 magnets. So, yung kanyang power niya dito is 1,800 watts. So, meron siyang impedance na 8 ohms. Yan. So, ito siya guys, yung overall na review natin. Itong klase na Joson Carbon 15 na 15 inches na merong 2 magnets. So, makapal. So, sa price naman ito guys, gustong mag-avail is available po ito sa Shopee na Joson World Electronics. Yan, so price nito is 20,500 yung isa nito. Itong Joson 15 Carbon na merong 2 magnets. Sa kanyang price mga guys, solid. So, hindi ka mapapahiya sa tunog nito. Tapos, heavy duty. Yan. Makapal yung frame, magnets pa lang niya, kapit na kapit, naka-bolts, mayroon pang additional na pandikit kada gilid. Yan, makapal dito sa siding niya. Yan. So, saktong-sakto to sa mga battle speaker. Pwede sa events, kung saan mo gusto na box ilalagay. Pero kapag battle mga guys, ayos na ayos po itong Joson Carbon 15 na 2 magnets. Yan. With naka-fiber carbon yung kaniyang speaker ko. So, yan lang po guys. Overall review dito sa speaker na to. So, abangan lang natin guys yung sound check nito kapag meron na tayong powered amp na matching sa speakers na to. So, ilan po. Maraming salamat. God bless. Tsaka ingat po tayong lahat.